Malo, napisip ko na gusto niya sa natulungan ko pag hanggang sa mystery. Ayaw ko, ay ba? Ako doon. What should you? Sinulatan ko lang si Alfred Cruz. Natigan niya ngayon. Magkasama kami noong rally minsan. Pabibit-pating bon niya, Alfred Cruz, nandun si Manager Promo no? I did there myself. Done that. I'm one person who can say that. Hindi yung nagbubuo na lang. Maraming magbubuo. Sobra. Ingat kayo. By affinity, you're also related to the Why that? by blood. Because the original surname is Edralin. Yung adrenaline niya. Adrenaline kayo. Edralin talaga. True Edralin. Pero yung in-appoint niya, nasarap na naman. TV reporter. Apat. Tinanong ko na si Sadi Coloban sa dito. Kung tayo, nagtatagal nyo? Hindi sumasagot tayo, sumagot ko minsan. Kasi kung minsan, tinatanong ko, answer, kanila. Ako na magkukomentar. At least, pinasa ko sa kanila. Yung sinulat naman ni Tony Lopez, sa mo, exchange namin kahapon ng umaga. I like the style. Gumabanot na si Tony Lopez. Wala na siya. Everybody is. Hindi, pero yung napagtanda, maraming na lang. Gusto naman na ayaw ko naman. You know, people Ang dami mong alam, ayaw mong i-share. That's selfishness. I'm always telling him, ang dami niyang alam about this story, you should write it down and for future generations. Yung nakakabasa yung ginagawa niya, hindi na pumasok sa No, but we will eventually pass also. Hindi, pero if you write your own history, it's subject. No, but you know, sa example, yung mga detalye sa dito in Manila na I'm not even aware. So, pag we-send sila pinababasa ko, I didn't know that. So, what about the next generation? Saan tayo yung susulat ng hindi siya? Not all. No, he doesn't talk about himself. He just talks about what he knows. I mean, let people corroborate it or... Katulad ni Marcos Garcialo. Ang gandang opening namin kung anak na itinapos sa reklamo. Ito yun. Raisa, chinek namin ang credentials ni Raisa. He's the best. He's never faced the board dahil sa paksis ni Marcos. Ang comment ko lang sa book na yun, it's a hunchback. Parang walang continuity. I mean, timeline yes. Pero parang Istorya ng mga tao. ang hinahanap ko yung end sa book, people found book, it's out of print already. I have to read that copy of that. First, okay, kulay puti. I have the digital copy of that. pauna ka na. Parang ayas ko eh. History book. Doon ako nabibigla sa mga Ayan, okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning sa lahat, no? Maraming salamat po sa pagpunta po ninyo dito sa birthday ni Noah. Okay. Pag-aaral ng mga biblical Maraming salamat po sa mga pumunta, no? Kasi layo-layo pa, from everywhere and everywhere. Pumunta po kayo sa San Juan, no? Thank you po sa lahat ng pumunta. And then, also, here as the brother of Myrtle. I'm Joshua Pasion, your host for this day. And then thank you for coming, no? And then thank you also for being here in spirit, yung mga wala dito right now, no? Yung mga ninong natin na absent. Tsaka natin sila sisingilin. Okay, let's go. First and foremost, no? Yung una natin pupuntahan is let's ask for messages for the baby. Kasi, syempre, paano may maalala to? 1-year-old pa lang siya. So, we'll be recording, no? We'll have recording ng content. Tapos, i-play niya when he comes of age. No? So, yung love po ninyo right now, as you feel it, mapapanood po niya. I think that's the best way to start this program. So, for the first person, bibigay ng message,
of course, for Noah and also the family, Grace Bertel Pasion and Randy Astur, is my dad, Mario Ferdinand Pasion. Maraming salamat po sa inyong mga claps, Maybe po si Dad sa mga claps at mamaya po kakanta rin po yan. Don't worry. Pakinahan yung song. To Noah, pag meron ka ng isip, I want you to know, kaya inimbitahan ko si Ka Jerry Kibilan dito, si Mr. Joe Cato. Kasi kami mga Ilocano, Mr. Joe Cato, kami mga dugong hapon. May middle name is Ayano, may maternal grandfather, si Japanese. Kaya kaibigan ko si Mr. Joe Cato, my sensei. Kaya Noah, I want you to know your pedigree. Yung apelido natin ng Pasyon, originally po yan ay Edralin de la Pasyon from Sarat, Ilocos Norte. So, kamag-anak po namin by blood si President Marcos Sr. Kasi yung mother niya, si Doña Josefa Edralin Marcos, tinanggal po yung de la Pasyon kasi American period, pagkatawanan ka na pag mahaba yung apelido mo. So, tinanggal ni Doña Josefa yung de la Pasyon. Yung lolo ko naman, tinanggal yung Edralin nila. Pero pag tinignan po ninyo sa ancestry, makikita nyo ang ancestor namin, na Francisco Edralin de la Passion. So Edralin de la Passion po talaga yung apelido. At yung Francisco na yon, doon pinangalan yung tatay ko, at si Noah. Kaya Noah Frank. Doon ang galing yun. And then, sa mother side ko naman, yun nga, yung maternal grandfather ko, tawag dito, Hapon. Pero, during the Japanese time, kasi pinalaya sila sa Japan, mga Christian sila sa Japan, bawal ang Christianity sa Japan. So pinamili sila, gusto ba ninyong manatili sa Japan? Pupugutan namin kayo ng ulo o mag-convert kayo? Ayaw nila mag-convert back to the Japanese Shinto religion. So they left. They went to the Philippines. And during the Japanese time, nililigaw niya yung mga Hapon. Nandito yung mga guerrilla, dadaling nandun sa kabila. So after the war, he was honored by the Republic of the Philippines. He was given I think the rank of colonel, and he became the chief of police in our town in Bohol, Kandihay, Bohol. So ito yung mga pinanggalingan ni Noah. And then, yung mother side naman, yung lola ko sa mother side, Amora po ang apelido noon. If you were born earlier, maybe you would remember the so-called king of Visayan movies, si Ben Amora. Bale, grand uncle yon ng nanay ko. But although grand uncle siya ng nanay ko, we were close to him. Nagpupunta siya sa bahay namin. And then he was the city councilor of Davao. Originally, the Amoras were from Kandihay, Bohol. They were together with Francisco Dagohoy. Remember, 85 years, yung Bohol po, hindi nasakop ng mga Kastila. 85 years po na independent yung Bohol from Spanish occupation. No? And after that, sumama po sa Katipunan. Itong mga Amora, sila po yung founders ng Katipunan doon sa Bohol. And then they founded the Aglipayan Church in Bohol. So, mga revolutionary po talaga ito, mga nationalist. So, and then my father naman, sa labor front naman siya, no? He founded the first labor union in the restaurant industry, Selecta Restaurant. And then when he went to Saudi Arabia, he founded the first NGO, non-government organization, catering to the rights and welfare of overseas workers, the Association of Filipino Overseas Workers Incorporated, or AFOWI. Now, few people know that many presidential decrees, letters of instruction of President Marcos, were actually written by my father, just signed by President Marcos Sr. And he was also trusted by Cablas Oble when it comes to overseas workers. So ito po yung pedigree ni Noah. Ngayon research ko naman to sa Estur. Their Estur surname is French pala, I found out.
no? Friends, and from Sorsogon, alam po ninyo, idol ko si Gringo Nasang. Also,